Nakaalerto pa rin ang mga otoridad at residente sa Cagayan de Oro matapos silang salantayin ng baha nitong weekend dulot ng walang patid na pag-ulan. Nadala na raw sila ng salantahin ng matinding flash flood ng CDO noong bagyong Sendong noong Disyembre. At mula sa Cagayan de Oro, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, bumuti man ang panahon ngayon dito sa Cagayan de Oro City. 24 oras pa rin nakaantabay ang Oro Alert dito dahil sa halos walang humpay na pag-uulan sa syudad na naging sanhi ng flash flood noong isang araw. Takot na raw kasi ang mga taga rito kahit ulan lang ang nararanasan. Kaya magdamag na silang nagbabantay para mapanatag ang kalooban ng mga taga-CDO. Nakahanda na rin ang kanilang mga gamit gaya ng rubber boat, ambulance at dump truck kung sakaling kailanganin. Noong isang araw nga, Rafi, na yung binabanggit kung saan muli na naman silang binaha, nag-rescue sila ng mga na-stranded gamit nga ang mga dump truck dahil nga sa nangyaring flash flood noong Sabado. Binaha kasi ang ilang lugar dito, kabilang na nga rito ang lugar kung nasaan naroon ang isang universidad. Kaya maraming mga estudyante ang na-stranded na kanilang na-rescue. Minomonitor din nila ang Cagayan River dahil sa posibleng pag-apo nito. Ang hepe nga ng CDRRMC ay nasa bundok para mag-monitor gamit ang kanilang water leveling system at engage na parehas computer-based para agad daw na makapagbigay ng abiso sa mga residente ilang oras bago maranasan ang pag-uulan. Naibahagi nga kasi nila, Rafi, na sumasama nga lang daw ng panahon dito, talagang inuulan na ng tawag ang CDRRMC sa sobrang takot ng mga tao. Sa katunayan sa ating kinaroroonan ngayon dito sa evacuation center, kung saan naroon pa rin, itong may 88 na pamilya nga na biktima ng bagyong Sendong, lahat nga sila na ating nakapanayam, talagang nagkaroon na sila ng phobia. Ang problema nga, Rafi, yung kanilang mga tent, no, kung saan sila nananatili ngayon, mangilan na lang sa kanila yung may palpapag, so karamihan, talagang sa lupa lang na humihiga o natutulog. Kaya nung Sabado nung nakaranas sila, nasa evacuation center na nga sila sa mga tent nila. Wala silang choice kundi mag-evacuate pa rin sa mas mataas na lugar. Na sa pagkakataong ito, nagsiksikan daw sila sa stage kung saan sila naroon ngayon. Ito yung parang park na sa tapat mismo ng Capitol. Kaya ito yung kanilang patuloy na panawagan na sana nga na ma-relocate na sila sa lalo madaling panahon. Lalo't patuloy pa rin silang nakakaranas nga dito ng pag-ulan, particularly na nga, Rafi, pag dumarating na yung hapon. Rafi? Marisol, yun bang sinalanta ng baha ngayon? Ito rin yung eksaktong lugar na sinalanta ng bagyong Sendong? Rafi, yung mga binaha, isa yon sa mga lubhang sinalanta ni Sendong. Nagdoble kasi dahil yung mga, kumbaga, may mga aftermath pa nung nangyari noong Sendong, tapos nagkakaroon din sila ng problema sa drainage. Kaya yun, yung mga binaha nung nakaraang araw, ito rin yung mga sinalanta ni Sendong din nung nakaraang taon, Rafi. So Marisol, yung mga pagbabagong ginawa nila pagkatapos ng Sendong ay hindi pa ba in place? Kung kaya nangyari ito, yung drainage system na kailangang tanggalin yung mga nakabara? Marisol? That's right, Rafi. Aminado talaga ang CDRRMC at maging ang kanilang city administrator na ang nagpapadala talaga ng sitwasyon is yung mga sa drainage pa rin. Although, ang binanggit natin, nagkaroon sila ng mga water leveling system dito, yung rain gauge nila, ito yung mga computer-based 2 to 3 hours away from the city and Rafi, dahil sa sobrang takot nila, talagang nag-purchase na raw sila ng mga ganong equipment dahil natakot na sila na baka maulit yung Sendong. Pero yung binabanggit natin na problema sa drainage, mukhang hanggang ngayon, yun pa rin po yung kanilang problema dahil yun mismo ang sinabi sa atin ng city administrator na talagang isa sa nagpalala kung bakit pag umuulan dito ay agad tumataas ang baha, Rafi. Okay, maraming salamat, Marisol Abduraman.